Hi, this is Jeff from Jap Jap TV YouTube channel. So, pag-usapan naman natin yung pads. Um, sa mga keyboardist, medyo familiar sila dyan sa pads. So, para ni siyang strings. Yung naka-layer siya sa mga nag-piano keyboard yan. Sa kapwa natin mga church musician, medyo familiar tayo sa ambience sound. Okay, so ngayon, maging sa atin, guitarist or anumang instrument sa atin, essential to yung pads kasi magagamit natin siya kahit sa live or sa recording. So, may share ko lang no, nung lockdown, bali ano kami, ano siya, yung parang live premiere. So, ganun ginagawa namin sa church. Pre-recorded yung praise and worship. And then, unfortunately, medyo kulang kami ng musicians doon sa dating church na kung kami kasama. So, post process kami doon sa final mix. So, naisip ako ng paraan. Nagdagdag ako ng pads para may additional na layer kasi medyo lalo na pag yung worship leader namin yung nagki-keyboard, so hindi siya nagki-keyboard that time. So, kulang kami ng musician, kulang kami ng acoustic. So, yun ang ginagawa ko. So, may additional layer ng pads. Okay? So, this usually consists of root and fifth. So, safe siya sa almost all songs na may play natin, lalo na nga sa mga kapwa church musician. So, yung baby natin ay naglalaro saglit. So, let's say yung kanta ay key of E. So, pag pinlay mo yung pads, ay sakto lang yung magiging tunog niya. Okay, so may i-share ako sa inyong application. So, I don't know if it is available sa iOS, pero Android kasi gamit ko. So, ang pangalan nito ay Soundboard Pads app. So, last time nag-check ako sa Play Store, parang naiba pangalan niya. Pero lalagay ko na lang yung link sa description or sa first comment para matry nyo. Actually, maraming pads na magagamit. I've been using Infinite Pads. So, ang alam ko ito ay Christian din yata yung gumawa nito. And ad-free. Wala siyang ads. Kahit na naka-online siya. Kaso last time ay parang wala na siya sa Play Store. Although you can get copy sa mga APK mirror site. So, yun nga lang, you have to check kung malinis yung file. Kaya hindi ko masyadong na-advise na kumuha unless trusted nyo yung source website para sa APK. Ang kagandahan dito sa isang i-share ko, it is available on the Play Store. At the same time, ay pwede ka mag-customize. So, nagpe-present ako ng screen recorder kung saan papakita ko sa inyo yung app as well as yung ginawa kong presets at paano ako nakapag-include ng samples. So, ito yung i-open natin yung soundboard application dito sa aking cellphone. So, mag-auto landscape yung screen nyo once na in-open nyo siya. So, yan. So, makikita nyo, ito yung kanyang pinaka-view. Play tayo ng mga samples para mapakinggan nyo. Meron siyang built-in yung orchestra, strings, and magagamit nyo siya right away. Pero maaaring hindi desirable sa inyo yung type ng tone na meron siya. And kaya naman dito kasi pwede kang gumawa ng sarili mong preset. So parang think of it as patches or preset. Itong mga sinasample ko ngayong nakasave dito sa soundboard. So ito, tingnan natin. Ito, meron akong ginawang user preset. So dito niyo siya pwede mag-import ka ng samples. So ito yung yan, mapapakinggan nyo. Ito yung isa sa hindi ko pa natapos.
dahil merong request yung aking friend na yung a little bit warm, no, mas less low end ang request niya sa akin. And tama meron naman akong copy. And by the way, you can tweak itong filter dito na nasa baba ay magkakaroon siya ng cut para ano yung range lang na ifo-flow, no? So parang tone knob to. So nasa sa inyo, testingin niyo na lang siya kung anong setting. So mas mababang number, mas ma-bass yung magpa-pass through na tunog. So habang tumataas yung number, mas nagiging full range yung sound. So ito yung ginawa kong preset base ito sa sets of pads na meron akong copy. It is complete from yung lahat ng keys. Medyo sakto siya, tamang nipis lang. Well, you can still adjust the volume, pero it doesn't get away na while still playing piano. So ito na siya. Makikita niyo dyan kung paano mag-import ng samples. So ito, magbubukas tayo ng samples. So makikita nyo na pwede ka mag-browse. Ito meron akong edited dito kasi dapat maikli lang, kasi pag sobrang haba so ang tagal niyang i-process. Yan, magbi-build siya ng waveform. So hindi na naman kailangan sobrang haba kasi si app na ang bahala mag-loop. So sa ginawa ko, around 15 to 20 seconds yata itong mga ginawa ko, and then inedit, sinave ko sa isang folder. So once na na-import nyo siya, nakita nyo yung graph, pwede nyo pa rin siyang i-trim. At the same time, nandyan din yung pwede kang maglagay ng label, let's say C#, kung ano mang key siya. And also applicable din siya kung ano mang sound effects. So magiging siya, just like the typical soundboard. So ginamit lang natin ngayon for pads. Okay, so pwede ka rin na ingat nga lang pala pagka nag-edit ka, kasi it seems parang wala siyang undo and hindi mo siya ma-switch over yung mga banks, yung mga presets sa loob ng banks. So mas maigi kada progress mag-export ka ng file. Okay, do sa share file, then proceed ka lang do sa file browser mo, and you can point kung saan folder ka pwedeng mag-save nung preset mo, which you can also share with other friends. Ang isang advantage nito, yung soundboard nito ay pwede mo siya magamit sa ibang purpose. Let's say meron kang sound effects as on the spot, or meron kayong contest sa church na pipindutin mo lang siya. So yun ang isang purpose niya as soundboard. So naka-auto loop na kung ano man yung nakalagay doon sa So sa akin ay okay sa akin. Nag-customize ako as pads kasi pwede ko siya magamit during recording, or pag nagsisipra ako ng kanta na there are times kasi na let's say yung isang kanta natin ay key of E, and then ang boses pala ni worship leader ay key of F sharp, or let's say key of G. So mahirap naman basta-basta maghanap ka ng transposed na backing track or ng song. So pwede mo i-play yun in the background while ginagawa mo yung part mo, yung riff mo, at least medyo makaka-relate ka. Isa pa nga palang advantage ng paggamit ng pads even with the singers. Let's say hindi mo pa kasama yung team mo at nais mo lang i-check yung vocals mo kung pasok ka dun sa key, magagamit mo yun siya. Kaya maraming purpose yung pads. So itong isang na-discover kong pads na wala rin siyang ads, at the same time pwede ka mag-customize ng tone mo. Nga pala, I will be uploading more videos pa nung raw files na pwede nyo gamitin background, although hindi ko na kasi gano'n natapos yung iba. Marami yan, all keys. So makikita nyo yung sample na ginawa ko dito sa video. So have a nice day po. Check it out.